Good morning mga kabakyard. Isang mapagpala at magandang araw po sa ating lahat. So ayan, lumalabas na po si Haring Araw. At saka ang ganda po ng umaga natin ngayon mga kabakyard. Kasi ang ganda ng panahon. So nandito nga pala ako ngayon mga kabakyard sa aking ibunan. Dahil ugali ko talaga pag once umaga, tinitingnan ko sila. Para makita ko yung resulta o yung dapat kong baguhin sa aking mga breeders. At saka pinamamasdan ko din ang buong paligid sa aking munting ibunan para in case pag may hindi magandang nangyari is makita ko agad. Kaso lang mga kabakyard, may bad news ako sa inyo ngayon. Inatake na naman ng mga kalaban ang aking ibunan. At saka may nadali akong dalawang mga ibon mga kabakyard. At ang isa mga kabakyard is naputol pa yung ulo. At may nadali din akong painakay mga kabakyard, kinagat-kagat yung mata at saka binutasan yung ulo. So ito nga pala yung nangyari kabakyard sa aking ibon. So ang breeder ko na to is rainbow mat po siya mga kabakyard at isa po siyang male. Kaya ayan po yung nangyari. Ulo na lang po yung natira, nawala na yung katawan. Grabe talaga tong mga kalaban na to. Umatake na naman sa aking ibunan. At saka dito pa sila kumain sa taas. So, ayan mga kabakyard, tingnan nyo, ang laki pa ng ipot nila. Ayan, parang malaki siguro yung dumaling ito na kalaban. Kaya ganun yung nangyari sa breeder ko. Ulo na lang yung natira sa cage. At saka ang dami pang mga dumi na iniwan. Actually, ang breeder ko na to is rainbow material parakeets po siya. So, dito naman sa kabila is tinira din yung anak ng aking cobalt blue at saka yung paigilo ko. So, ayan, butas yung ulo at saka tanggal yung mata. Grabe talaga to mga kalaban na to mga kabakyard. Walang patawad. Kahit inakay is tinitira na naman nila. Hindi ko kasi ito nalagyan ng lason na racumin. Kaya ganon yung nangyari. Inatake na naman yung mga alaga ko. So ayan mga kabakyard, tingnan nyo. Ulo na lang yung natira sa breeder ko. Sayang talaga yung cock na to. May mga painakay pa naman to na binubuhay. Actually nasa 4 pieces yung painakay niya. At saka ngayon is ang hen na lang yung ipabubuhay ko dito kasi nawala na yung partner niya. Kawawang ibon. Inatake na naman ng mga kalaban. Kaya siguro umatake sila mga kabakyard dahil doon sa likuran ng area ko is nabulabog yung bahay ng mga kalaban doon. Kasi nilinisan ng may-ari ang kanyang bakuran na maraming mga damo. Baka doon namumugad yung mga kalaban. Kaya dito lumipat sa aking ibunan. At yung ibunan ko mga kabakyard ang inatake. Patay yung breeder ko. Ulo na lang yung natira. And then sinira pa yung isang painakay ko. Grabe talaga itong mga kalaban na itong mga kabakyard. Nagasik na naman ng lagim. So, ayan tuloy. Ang problema yung partner ng rainbow material ko. Kasi yung partner niya, nakita niya yung mga balahibo is nandun na lang sa ibabaw ng nest box. So, ito po yung parents mga kabakyard sa painakay na tinira yung mata at saka binutasan yung ulo. So, dito na magtatapos ang vlog ko mga kabakyard. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa aking mga alaga sa bahay. So, update ko na lang ulit kayo mga kabakyard dahil ililipat ko itong female rainbow material parakeets kasi ang ibabaw ng nest box niya is madumi na and then marami na ring langgam na pumupunta dahil nga ang mga balahibo sa kanyang partner na male rainbow material parakeets is nandun sa nest box. Kaya need ko tong i-transfer dahil marami ng langgam and then may mga painakay sila ngayon para maiwasan natin na kagatin ng mga painakay at para may makasurvive na inakay nila
dahil good breeder po itong parakits na to mga ka-backyard sa aking area. Kaya I hope na mag-success na mayroon silang mabuhay na mga painakay dahil bala kong kukuha dito ng isang materialis na male na ipapartner ko sa ibang rainbow material ko para hindi ako maubusan ng bloodline sa ibon na to dahil maganda talagang ibon na to bumuhay ng mga painakay. Kaya nang hinayang ako mga ka-backyard dahil siya pa yung nadali, siya pa yung inatake ng mga kalaban natin. Pero ganun talaga mga ka-backyard, ang pag-iibon is hindi talaga natin maiwasan na madalihan tayo ng mga ibon o di kaya mamatayan tayo ng mga ibon dahil sa mga predator na kumakain sa kanila o sa mga predator na nagbabalak sa kanila na hulihin sila.